What if they commit mistakes? What should be our righteous response when their actions bring disappointments? So today, let's find out how we can walk our talk as we continue our series, Real Talk, Real Walk, Marks of a True Christian. Our speaker for today is nothing new to us. Let us all welcome our brother, Ralph Ballesteros. Ulitin ko po, let us welcome our brother Ralph Ballesteros. Yung sinasabi ko sa inyo, hindi kayo alert. Magandang Sunday na umaga po sa inyo lahat. That was 2 weeks ago when Manong Danny, our lead overseer, sent me a message. The messenger sabi niya, Brother, would you care to, anong tawag to? Give us a message sa 26. Sabi niya, I don't care. And then, that same time na na-receive ko yung message, sabi ko, oh, well, ano naman, we always need to be ready. Tapos sabi ko, alam niyo kung ano ang una kong ginagawa after sabihan ako ni Manong Danny ng na ikaw yung magpipicture. Alam niyo kung ano yung una kong ginagawa? Nagpe-prepare ng message, hindi ko yan. Nagpe-pray, hindi ba yun? Ang una kong ginawa, pagkatapos ko mag-reply kay Manong Danny, pagkatapos ko mag-reply, Manong Danny, okay lang, ready po ako. Pumunta ako sa room namin at naghanap agad ako ng damit. Ano yung susuot ko? Ayan. Because I want to look good in front of you. Do I look good? Yes. Parang hindi. Do I look good? No. Ito. Check. Do I sound good? Yes. Doon sa likod po. Okay lang po? Okay. Ano po yan? Tawag dito. Hindi pa pala. Para... Okay. Ayan. Hindi a person looks good, ibig sabihin po nun, he's really, really good. Tama po ba? Hindi po ibig sabihin na yung tao, he sounds good, speaks English very well. It doesn't necessarily mean that yung dala niyang message sa iyo will also be good. So, meron po not all circumstances na nakakita ka ng isang tao na, oops, he looks good, seldom, sometimes, hindi naman talaga, hindi nag-judge yung looks, dun sa intention, everybody say intention. Diba? At saka yung kabuuhan. Now, that is, I think, from the very first message na narinig natin ng New Year, yan po yung yan yung dinadaanan nating mensahe. Part number 1, sabi ni Pastor Peter, ang title, I don't know if you can still remember the message title, yung first Sunday ng January, sabi ron, experience true salvation. Diba? That's the bottom line. We all need to experience true salvation. Part number 2, again, si Pastor Peter yung ating speaker nung Sunday na yun. Ano yung title? The Test of True Salvation. Meron man tinanggap na totoong kaligtasan, therefore, you need to put it into test. Ang sabi pa nga po sa Hebrews, all those things that must be shaken, that needs to be shaken, must be shaken. Even your salvation. For all you know, you believe that you are saved. Tapos kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa kamatayan, nanginginig kang takot dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay. Whether will you spend your eternity in smoking or non-smoking area. So that kailangan talagang i-test yung true, if that salvation that you have, that you believe that you have, is authentic. And part 3, si Pastor Ricky, sabi niya, ang message niya, was all about the legit, di ba? Yung legit Christianity. Yeah. And ngayon po, hindi ko rin po kayo wala akong balak lumayo doon sa
message series na pinakikinggan natin. But siguro it's just high time for us to pray for the message. Can you bow your heads and let's pray for a while? First prayer po that I want you to make is I want you to say a little prayer for yourself. As you listen to the message, maging receptive ka at maintindihan mo ang puso ni Lord for this moment. Again, we can now start praying. Second prayer that I want you to pray, that I want you to do, is pray for the message. Lord, huwag mo namang gawing masyadong mabigat para matanggap ko. Huwag mo namang masyadong gaanan para just enough, Lord, for me to have a brand new perspective about life. Now, pray. Thank you. And third prayer that I want you to do, that I want you to utter, is kindly pray for Brother Al. Hindi niyo po napapansin, nanginginig po yung tuhod ko. Panginoon, this is your day. This is your Sunday. And we want to say, Lord, that we allow you, the Holy Spirit, to have your move in the four corners, Lord, of this auditorium, that we may be able, Lord, to see what is really your heart for us. Panginoon, with regards to the message we are going to hear today. Panginoon, for those people who are physically present, but spiritually and emotionally absent, Panginoon, balik mo yung spirito nila dito sa room na to, para po magkasama silang makikinig ng kanyang katawan ng salita. Ng salita mo ngayong umaga na ito. This is our prayer in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Everybody say, Amen. Yan naman kayo eh. Amen. Everybody say Amen. Amen. By the way, teacher po ako, kaya ganyan po ako makipag-usap. Everybody say Amen. Ang ibig po sabihin kasi ng amen, you agree with what we have prayed for. So, siya nawa. Ay, yun po yung ibig sabihin. Do you like church? Do you like church? Do you like church? Do you like everything about church? Yan, ang ganda tanong. Pangalawang tanong po, do you love the church? Do you love church? Do you love attending church? Yes. Ang ganda. But, ibig sabihin mo lang, nung pag sumagot ka ng yes, you are convinced that yes, I love everything about the church. I love the leaders in the church, yes? Do you love the people in the church? Those people na sumalubong sa iyo, nagbigay sa iyo ng papel, na mamaya ititiklop mo lang, bubulsa mo. Alam mo? Do you love those people? Do you love those people at the parking lot? Oh, okay. If you love everyone inside the church, do you love everything about the church? Let's say the education part of the church. Meron tayong GMC. The programs inside the church. Discipleship group. Yes. Do you love that? Do you like that idea? That once in a while, you will go out, lalabas kayo sa bahay ninyo, mag-meet kayo. Do you like that idea? Yan. Gumaganda yun. Gumaganda po yung sagot ninyo. Pero gumaganda rin yung hikap ninyo. Yan. Do you like those trainings? Yes. Huwag po kayo mapagod sumagot hanggang mamaya po magtatanong ako. Do you like, let's say, praise and worship? Yes. Oh, Christ be magnified. Yes. Lalangay, lives. Gustong-gusto mong kumanta pero nahuhuli yung lyrics, Lord. Do you love the church? Yes. Okay. Tithes and offering. Do you love the church? Diba? Okay. Alam mo, the reason why I am asking you this series of questions, because I do believe that there's no other gift from heaven na which greater than the church.
Gusto ko po kayo makonvince doon sa statement na yun. Pagkatapos ni Jesus, the second best gift that He gave us dito is the church. Still, the church. Alam mo, pag tinanong mo ako, pag nagkwentuhan tayo, brother, ano yung testimony mo? The first time na pumasok ako sa church is not about, hindi dahil magaling yung banda, hindi dahil kaibigan ko hindi dahil may crush ako doon sa church, hindi dahil sa magandang preaching. Ito po ang dahilan kung bakit ako pumasok sa church, kasi nung una ako pumasok, nakarinig ako ng mga testimonies. Everybody say testimonies. Testimonies. Yung mga nabagong buhay, yung dati po, kubrador ako ng wedding, ngayon, minsan na lang, yung mga ganun. Dati po, umiinom ako, ngayon, hindi na po, dati po akong addict. Yung mga yun po ang nagdala sa akin. I really love to listen to those kinds of different stories. I don't know about you, pero ang tanong ko po kung susunod dito, kayo na lang po ang sumagot sa sarili niyo. How do you promote the church? Ganito, paano ka nag-i-invite ng tao na sumama sa'yo sa church? Diba? Sama ka sa amin, masarap magtimpla ng kape si Brother Pang. Magpunta ka doon kasi after, ano ang attraction ng church sa inyo? Yung pagkatapos mo, may nag-aabang sa'yo na bread, kumakaway-kaway yung bread. Kunin mo ako. Ang binabalikan mo ba sa church, yung mga kaibigan mo? How do you promote the church? Yun po yung yun po yung magandang ma-realize mo. Siguro, above all those questions, sagutin mo rin, bakit ka nag-church? Of course, we all know that the church is not just the building, but yung katabi mong yan, kahit first-timer yan, at nag-iisip siya na ibigay ang sarili niya sa Panginoon. He belongs to the church. He is the church. Di ba? We are all a church. Sabi mo sa katabi mo, huy, church ka daw. Mukha kang church. Ako, I believe. We are all church. Tiyanong ko ito, bakit yan yung pangungusap ko sa inyo ngayon? Meron pong bago isara ni John yung kanyang epistle, meron siyang sinabi kay Gaius. Ito po yung sulat niya kay Gaius. Maalaman niyo kung bakit ganito yung line of thought natin ngayon. If you can read it with me, mas maganda po, babasahin natin. Ready? Read. The elder, to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that may all go well with you, even as your soul is getting along well. Magandang panimula ng isang sulat. Pero look at the next line of the passage. It gave me great joy. Ang saya-saya ko, sabi ni John, when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you can continue to walk in it. And i-highlight ko natin yung gusto kong makita ninyo. Testified about your faithfulness. How do you want it to happen to you na yung mga taong namimit mo ang nagte-testify tungkol sa iyo? Si Brother Eric, kapag kasama ko si Brother Eric, tumataas yung spirit ko, na-encourage ako, di ba? Yan, pagkasama ko yung mga campus missionaries niya, pagkasama ko yung mga D-group member, alam mo, lalo na yung manang namin eh. Pagkasama ko yun, lahat ng problema ko parang lumiliit, kasi ang laki-laki lagi ng problema niya. You like that to happen, yung parang, yung mga tao ang nagte-testify tungkol sa iyo. Ayan, gusto kitang ipakilala dito kay Banjo. Alam mo ito si Banjo, dating addict to eh. Pero ngayon, hindi niya tumitikim ng sigaret, kahit sigaret. Alam mo yun, tapos ngayon, nabibless ako sa prayer life nitong si Banjo. Nabibless ako sa lahat ng pag-uusap namin, na-encourage ako. Diba? Mas gusto ko na yun kaysa kapag pinag-usapan ka ng mga tao. Alam mo yan tao yan. And you can just add to my statement. Mas gusto ko na yun. Di po ba? This is how we ought to behave as a church.
And you can just expect na yung mga tao, sana, ang magte-testify tungkol sa church. Because why? Because we represent Jesus, di ba? Christian yan. Kaya pala maayos yan sa parking lot, di ba? Alam mo yun? Kaya pala maayos ang pamilya yan kasi Jesus follower yan, di ba? Pero merong time sa buhay ni Jesus, 3 years lang po siya nag-ministry. 3 years lang siya nag-ministry. Pero in a day of kanyang pag-ministry, ito po yung nangyari. May mga gustong lumapit sa kanya. And then people brought the little children. Everybody say little children. Mga bata. Diba? May mga bata ba dyan? Then people brought little children to Jesus for Him to place His hand on them and pray for them. But the disciples rebuked them. Ganito po yung gusto kong i-emphasize. May mga taong gustong lumapit kay Jesus, but the disciples are in the way. Nakaharang sila. May mga taong gustong lumapit kay Jesus, pero napipigilan dahil sa mga nakikita sa Christian. Listen to me when I say that not all Christians wearing CCF jacket, having those stickers on their bumper. Paano, ano ang kasunod ng statement? You will know my disciples. Ano yan? If they love one another. Tapos yung mga Christian ang nag-aaway-aaway sa parking lot. Tapos yung mga Christians ang nag-aaway-aaway tungkol sa mga gusto nilang kandidato. Di ba? Di ba magkasama kayo sa church? Oo eh. Bakit hindi na kayo? Bakit in-unfriend ka na niya sa IG? Iba yung binuto niya. You will know that they are my disciples if you love one another. So may mga taong nanonood lang sa atin. Meron silang largabista, alam niyo ba yun? Telescope, yan. Meron silang telescope na ginagamit, figuratively speaking. Nakatingin silang lahat sa atin. At nagbibilang ng mga tamang ginagawa natin. Good. Dapat lang Christian yan. Pero naka-highlight every time na gumagawa ka ng sablay. Napakalinaw ng telescope nila. Bukas 24 hours. At hindi mo lang alam na Facebook live kanila. Oo, kasi hindi ko to. Figuratively speaking. What I mean is, nakatingin sila sa atin, paano ka pumila sa Chongsan. Alam mo yun, yung paano ka pumila sa bangko. Diba? Ay, nagkita kami sa CCF, sinigawan niya nga yung guard sa bangko eh. Diba? We are the representation of Christ. I must represent Christ. Alam mo yun? And you as well. This is the meaning of Christianity. Anyway, hindi naman yun ang gustong itawag sa atin ni Lord eh. Hindi naman tayo fans club eh. Kaya nga tayo dito sa church ito, ang tawag natin, we are followers of Jesus Christ. Kung paano gumalaw si Lord, ganun tayo gumalaw. Kung ano yung mga mahal ni Lord, ganun yung mahal mo. Diba? Kung ano yung mga ikinagagalit at ayaw niya, ayaw mo rin, because we are followers of the Lord Jesus Christ. I want to share with you, naiwan ko yung book ko doon, pero I want to share with you, the title of this book is Unchristian. Yan. Ang author niya ay si David, dalawa silang author niya. David Kinnaman. Ito mga author po, thank you brother. Itong librong to, napaka-simple lang, napaka-white lang yung niya, yung pabalat niya. Unchristian was written by two gentlemen na ang trabaho po nila ay yung mag-survey sa loob ng church at saka sa labas ng church. All the affairs of the church at saka everything that affects the life of the church.
Dalawa sila sa mga top researcher ng Barna Group. Narinig na yung Barna Group. Ang mga nire-research nila gaano kadaming youth ang nandito sa church na to, bakit sila mas marami silang youth, ito ba ang tanda ng mga church goers dito, ano ang na-enjoy nila, ganun ang mga church research nila. And gusto ko ipakita sa inyo, sana makita natin kasi hindi tayo naka-LED wall ngayon. Ito po yung ito yung heart, ito yung puso ng librong to. Sinasabi nila ng mga research na to kung papaano tingnan ng outsiders ang loob ng church, ang buhay ng church. At ito po yung mga nakita nilang medyo nakakalungkot. Ayan. Para po sa kanila, ang mga Christians ay, pag sinabing Christian, pag sinabing church, anti-homosexual. Para sa kanila, ang church ay judgmental. Para sa kanila, ang mga tao sa church ay hypocrite. Mali. Bakit ba? Anong tama? Hypocrite. Ayan. Old-fashioned. Pag sinabing church, old-fashioned yung mga yan. Hindi yan. Old school yan church na yan. Di ba? Hindi sila woke, di ba? Too involved in politics. Ang simbahan. You know what happened to the US, di ba? Nag-aaway-aaway sila. Di ba? Out of touch with reality, insensitive, boring daw ang church. Di ba? Not accepting of others' faith and confusing. And if you will take a look at the numbers, mataas masyado yung number na nagsasabing, ang church, isa lang naman ang pagkakilala ko dyan Judgmental yung mga yan anti-homosexual. Yan lang naman ang description na alam nila. Why? Is it valid? Would you say yes? This is based on research. At yung numbers dito ay matataas. For them, Christianity is just an entity with different brands but with the same content which they hate, which they don't like. For those people, outsiders, ang term nila doon is, they are outsiders. Para sa kanila, Christianity is just an entity, iba-iba kayo ng brand, pero pare-parehas lang kayo, and we hate it. Kung ako sa'yo, dapat malungkot ka dito. Nakakalungkot ito. Kapag ganito ang tingin ng tao na church, paano ka tayo makakapagpasok ng paano ka makakapag-witness mga tao? Kapag meron na silang ganitong kaisipan, bias tungkol sa simbahan. Well, brother, those are just their mindset, perception lang yan, baka naman hindi. Research nga based on numbers. Di ba? Well, bakit ba mahalaga ang perception? Reasons why perception matters. Number one, what people think about Christian influences how they respond to your witnessing. Di ba? Their attitude drives their action. Kaya dapat talaga mag-ingat tayo. Kapit-bahay mo, dapat pagkagabi, tahimik ka na. Diba? Dati hindi ka busina sa kalasada. Ngayon, naman, lumalabas na naman ng garage yung Christian sa kapit-bahay natin. Bakit mo alam? Ang ingay. Busina. Akala mo kanyang mundo. Diba? Why is it important? Bakit kailangan isipin din natin to? What they think about Christians should help us to be objective. Yung response naman natin sa kanila. Because tayo daw, what you are, not what you tell you are. Alam mo, kapag sinabi mo, ganito kami. Hindi pa nila, they will not take it from you. Panonoorin ka mo nila. At gagawa sila ng judgment. This is why yung perception na yun ay importante yung malaman natin. Yeah. These perceptions are the reason why people, ito pa, yung nakakalungkot, sabi nila yung libro yun. Itong mga akala, pero based on research, ang dahilan kung bakit yung mga taong yun, yung mga in-invite mo, hindi sila papasok ng church. O kaya naman, sasama sa'yo dahil mabait siyang kaibigan, pero hindi na sila babalik.
Pangatlo, ano yun? Wala silang interest dun sa buhay ninyo. Hindi kami interesado the way you live. Hindi ka nga namin gusto maging kaibigan. Habang nakikinig ka sa akin ngayon, sabi ko, ang lungkot ng buhay ng Kristo. Pag hindi po tayo maingat, malungkot po talaga ang buhay. Hindi na magiging totoo yung kanta, buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Dami mong kagalit. Dami mong maaway. Hindi na magiging totoo. Di ba? Ito po. Hindi ito galing sa hindi ito, ipapakita ko sa inyo, hindi po ito galing sa anumang libro. This is just based on my observation. You can just, if you want to take it, take it. Pero meron po akong naobserbahan. Meron akong naobserbahan sa pakikipag-ugnayan natin sa mga believers and unbelievers, most especially sa mga unchurched people. First, ito po, nakita ko cycle. Nababasa niyo po ba? Nababasa? Hindi. Hindi lang. Hindi lakihan natin. Ayan. Ito po. Let's read. Ready, go. Logic. When people misrepresent Christ, when Christians misrepresent Christ, people would misunderstood Christ. Ganun lang naman para tanggap naman pa ni Christ yung ginagawa mo. Okay lang. So, okay lang din sa kanila. Pero, the next would tell you, tingnan mo, when people misunderstood Christ, they will mistreat Him. And you don't like it. When people mistreat, di ba, your God. Ayaw mo nun. Nung una, sino ba kasi may kasalanan? Balik natin mamaya. Pangatlo, when people mistreat Christ, di, iba na yung reaction ng mga tao. Nagagalit yung mga Christians. Bakit kayo ganyan sa amin? Diba? Hindi nyo ba alam? Ito yung totoo. Nagbabasa kami ng Bible. Yan. Nagkagulo-gulo na. Nagkagulo-gulo na. Meron bang isang part? And when Christians get offended, na-offend ka na by those people, they start acting carelessly and misrepresent Christ. Pinangatawanan mo na yung galit mo, alam mo yun? Pinangatawanan mo na yung behavior mo na unbecoming dahil na-offend ka nila. Diba? Kasi naman sila Tingnan nyo kung saan ang galing yung cycle. Sinong may kasalanan? Taas yung dalili. Taas yung dalili. Taas yung dalili. Ganun. Ako yung may kasalanan. The reason why they are behaving just like that. Because I am misrepresenting my Christ. Pakisabi mo sa katabi mo, ang lungkot, no? They look at us. The world looks at the church as, they look at, yan church na very inclusive naman yan. Very exclusive. Diba? Dapat yan, ganito yung yung sahod mo, gano'n, di ba? They belong to, yung church na yan, it's a group of people that no one can join without their consent. Di ba? Ito yung tingin nila sa atin. Kailangan payagan ka muna nila para maka-join ka rin. Alam mo yun, yung very exclusive ang church. Yung pagpasok ko dyan, pagpasok ko sa church, merong mga usher na meron dalang meter stick. O kaya, anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung tape measure. Tapos lalapit dun sa mga babae. Susukatin yung palda. Masyadong maiksi, balik ka na lang sa Sunday. Dapat mahaba yung mahaba dapat yung palda. Ay, ganun po ba? Very exclusive. Dapat may batas. Papasok ng church, yung mga nanay, may dalang bata, 6. Diba? Umiiyak po ba yung mga bata? Maingay po ba yung mga bata? Meron bang bata hindi umiiyak? Kasi po pag umiiyak po, dinaduct tape namin yung bibig. Ito po, duct tape, pag umiyak po, pakitape nyo na lang. Your church is very exclusive. Baka pati si Christ, hindi makapasok dyan.
Kasi si Jesus, mahaba ang buhok. Ay, long hair, long hair. Di ba yun yung nakamulatan natin ng picture ni Christ, long hair. Ang haba ng damit. Di ba? Tapos ang mga kasama, tax collector, ano ba? And many more. Napaka-judgmental ng church. Kung alam nila yung background mo, mag-iisip sila kung i-welcome ka nila. May ibang church yun, hindi po si siya. Hypocrite. They preach one thing and do the other. The exact opposite of what they had preached. Hypocrite, di ba? And unrealistic. Ito yung mga problema ng mga batang nakakausap namin. Yung, kuya, lungkot ng weekend namin. Bakit? Bumagsak ako dun sa exam, sa 2 quizzes namin. Bumagsak ako. Sabi, alam mo yung plastic na kuya ka, hindi, okay lang yan. God is good. Napaka-unrealistic eh. Pero pwede ko rin sabihin ganito, ano ba kasi yung problema mo? Meron akong alam na mga makakatulong sa'yo, baka gusto mong magpa-tutor. Yun yung real. Yun yung real. Alam mo, nakamit ka na ba ng mga Christians na nauntog sa jeep? Oh, hallelujah, praise the Lord. Alam, may namatay, dinalaw niya, di bali, nasa better place na siya. Gusto nung isunod kita sa nanay ko, hindi ba pwede tumahimik ka na lang muna, tapos tapik ko yung balikat niya kasi morning niya nagluluksa na kung ano-anong sinasabi mo, nakakadagdag ka pa. Parang meron kami kasama kami na rin, bata pa silang couple meron lang silang 7-year-old boy noon, and then yung wife niya passed away because of heart disease. Pinuntahan namin, and of course, hindi ko masabi yung salita, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kasi hanggang ngayon, kumpleto pa po yung pamilya ko, buhay pa yung airmat ko, tatay ko tsaka nanay ko, buhay pa sila, mga kapatid. Buhay kami. Pero hindi ko pwedeng sabihin na naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Magsisinungaling ako. Magkatabi kaming umuupo. Tapos yung mga lumalapit sa kanya kung ano-anong sinasabi. Tumayo siya, pumunta lang sa loob ng timplahan ng kape. Nagdadabog siya. Hindi ba pwedeng tumahimik na lang sila? Lalo ako nasasaktan. Wala, nalawakan ko na yung kami. Alam ko naman yun nagbabasa naman tayo ng Bible, pero hindi ba pwedeng pabayaan niya muna akong magluksa? Pwede ka naman malungkot talaga pag namatayan ka Pero there are people who are very unrealistic. Baka naman totoo talaga yung sinasabi mo. Pero hindi yun yung kailangan niya for that moment This brings pain to people. Especially those who are just started in faith. Yes, guys. Diba? Ito. Walang unrealistic and apathetic madalas, diba? Kung hindi pa uutusan ng church yan na magkolekta ng yung offering para ibigay doon sa mga hindi naman talaga kikilos yan. Wala naman talagang pusa yan Dahil inutusan ng church, kumikilos, pero ang totoo, apathetic naman talaga yan Pero si Jesus, ito po si Jesus. He's very inclusive. You will love my Jesus. Diba? Si Jesus, napaka-inclusive niya. Diba? Let those children come to me. Galing, diba? Come to me. Tapos sabi ko na, Matthew 11:28, come to me, all of you who are strong, diba? And can do the job. No. Come to me, all of you who are weary, heavy. Pagod ka ba? Ikaw, pagod ka? Yes, Lord. Halika. You will love my Jesus. Jesus is forgiving. Everybody say forgiving. Ay, yung babae, nakita niya,
hinahamak ng mga Poncio Pilato, di ba? Hinahamak ng mga Pharisees. Tapos ang sabi niya, anong kailangan gawin dito? Eh di kung sino yung walang kasalanan, kumuha ng bato, siya yung maunang bumato dyan. Meron bang bumato? Sabi niya rin sa babae, may bumato ba siya? Kahit alam ni Jesus, may bumato. Lord, wala. Ako din, hindi rin kita i-judge. Ayoko na. Wait lang. May sabihin ako sa'yo. Go and sin no more. You will love my Jesus. Nakalapit ka na ba sa kanya ng ganyan? Kailangan mo siyang ma-experience. He's very inclusive. Kasama ka. Kung bakit siya bumaba dito, inisip ka niya. He's very forgiving. Totoo siya. He's sincere. Hindi, walang halong kaplastikan. There is no darkness in Him at all. Sabi ng 1 John. Sabi ng John. Sabi ng, sa Numbers, He is not a God, He is not a man that He should lie. It's very authentic. Di ba? And He is loving. Everybody say loving. Diba? Pag tinanong ka, ito lang naman lagi mong nasasabi. Who is Christ? Who is God to you? He is my provider. Of course, favorite natin yan. Have you experienced His forgiveness before? Have you experienced His sincerity that He really loves you? Ako, I also have my own set of church pain. Nasaktan ako sa loob ng simbahan, nasasaktan din ako sa labas ng simbahan, nasaktan ako ng mga tao sa loob ng simbahan. Anong ginagawa ng mga tao na nasasaktan sa loob ng simbahan? Umiiyak. Umiiyak ka na ba dahil sa pain? Sabi ni Jesus, is it painful? Come to me. You will love my Jesus. Di ba? Malapit na po tayong matapos. Kaya gisingin mo na yung tulog na katabi mo. Yung binasa po natin kanina na, yung binasa natin passage kanina, yung Luke chapter 15, that's one of my favorite passages in the scripture. Tanungin ko po kayo, favorite nyo rin po ba yung kwento ng The Prodigal Son? Dapat favorite mo yun! Dapat magkapare. Ulitin ko favorite mo rin ba yung kwento ng Prodigal Son? Dapat. Tayo yun eh. Tayo yun. Ito yung, alam mo yung nagkasala si Boy. Di ba? Si Bunsong kapatid. You know the story, but yung mga artista talagang gusto umarte. Just let me, do my thing. Dito sa, nagkasala siya, humingi ng mana, inubos yung mana, di ba? Tapos, nung naubos yung mana, ano nangyari? Nagtrabaho sa babuyan. Tapos, hindi lang siya nagtatrabaho para magpakain ng baboy. Dali, makinig ka. Kumakain siya kasama ng, di ba? Ang sweet. Tapos naalala niya, sa bahay ng tatay ko, hindi ako magkakaganito. And then he decided to go home. Pero on his way back home, nagko-compose siya ng litanya niya. Daddy, talagang nagkakamali siguro ako. Tapos, susunod sa papel, Daddy, nagkamali ako. Pwede bang patawarin mo ako? Tapos, close and open parenthesis. Cry here. Tapos, lift your head in this part. Tapos, he had Daddy. Umuwi na siya. Iyak natin. Lalapit siya na tatay niya. Actually, malayo pa lang siya, makikita na siya ng tatay niya, di ba? Tapos, nireview niya ulit yun. Sasabihin mo to, iiyak ka dito, i-lift niya. Tapos, nung nakita siya ng tatay niya, sabi ng tatay niya, dapat na sa kabila. Yung, inangat niya, di ba? Inangat niya yung kanyang mahaba and tumakbo siya. Search niyo sa
Facebook, sa YouTube yung kantang When God Run. Tumakbo yung tatay niya. Tapos, nung magkaharap na silang ganyan, may memorize siya eh. Ano yung memorize niya? Daddy, forgive me. Diba? Nung mag-uumpis na siyang magsalita, sabi ang daddy niya, yan yun. Diba? Basta kayo Bible. Hindi na siya pinagsalita. Diyan yung bibig niya. He once was lost and now he's found. God is forgiving. Nasa notes ko dito, I will cry in this part. I will cry here. Yung part kasi na yun, yung nakakaiyak talaga kay God. Hindi ko alam sa inyo kung naiiyak kayo dun. Kayo yun. Stop crying. Mga natuwiran niya pa kayo, Lord, ito yung mga kasalanan ko, sabi niya. Forget it. This is how I love you. Left and the right. Kaya Lord, gaano mo ako kamahal? Uulitin ko. Ganito, sabi ni Jesus. Our God is very inclusive. He is forgiving. He is loving. Pero, magbibigay lang ako ng tension sa inyo ngayon bago matapos yung kwentuhan natin. What if si bunsong anak ay naunang lumapit kay manong niya? Magkahalo ang balat sa tinalupan, kung alam mo yung ibig sabihin ng Tagalog idiom na yun. Bubugbugin siya nun. Tama ba? Baka murahin siya nun. Susumbatan siya ng lahat ng kailangan niyang marinig na sumbat. Pero what he did? So he got up and went to his father, but while he was still alone, his father saw him. Malayo-malayo. At yun ang pinag-usapan natin kanina, he just did. The prodigal son did the right thing when he went straight to his father. When he went straight to his father. One more time, when he went straight to his father. When this world, when this church people, when this so-called Christian is preventing you from coming to Christ, just do what the prodigal son did. Look straight to your Jesus. Go straight to your Father. Parang nakikita ko tuloy yung prodigal son eh. Di ba? Marami siguro nag-aaral sa kayo, matagal ka namin nahanap ng daddy mo. Basta ano, punta kay daddy ko. Hingi akong tawad. At least, nakaraos tayo sa pinag-uusapan natin ngayon, di ba? This is our bottom line statement. Kung uuwi ka ngayon at meron kang daladalang mensahe, ito lang ang gusto kong malaman mo. When this church people, when the church misrepresent Christ, sabay-sabay, basahin nyo, ready? Go! From the beginning, ready? Go! Yun lang po. Brother Art naman, pinakinggan kita. Yan lang ba yung sasabihin mo sa amin na look straight to Jesus? Christian jargon na yan, di ba? Tumingin ka lang sa Panginoon. Marami mga ganun tayo maririnig. Pero what I mean by this is the most challenging. This is the most challenging look straight to Jesus statement that you can hear today. Hindi ito yung tumingin ka lang kay Lord. Ang ibig ko sabihin dito, pag meron akong sinabi, sasabihin mo yung look straight to Jesus para maintindihan natin. Meron akong sasabihin, kahit nalilito, yan, sabay-sabay kayo, kahit nalilito, di ba? Kahit nasasaktan, di ba? Pag hindi mo na kaya,
Kapag parang walang nakikinig, pagka walang sumasagot, di ba? Lahat daanan mo ng lahat yan. Kasi meron Jesus na nag-iintay sa iyo ron sa likod. Ay, hindi, sa harap. Hindi, kahit saan. Magpe-pray ka lang. Kahit parang imposible, look straight to Jesus. Kapag hindi mo nagugustuhan ang nakikita mo sa church, look straight to Jesus. Sabihin na rin ang lahat ng pwede nilang sabihin, but I will just be happy with my Jesus. I will look straight to Jesus. Woo! Sabi ko sa inyo, you will love my Jesus And ngayon, tatapusin ko po yung ating mensahe ngayon in three different prayers. 3 different prayers. Wala na kayong ibang tatandaan. Look straight to Jesus lang. When people in the church, when those Christians, meron ang church pain because of misrepresentation ng mga Christian, ito lang ang tatandaan mo. Look straight to Jesus. But I will pray for 3 different kinds of prayer for today. First prayer po na gagawin. Ako naman magpe-pray para sa inyo ngayon. While your heads are bowed, if you belong to those people who experience church pain from so-called Christian, allow me to pray for you. Para magkaroon ng bigat o ng emphasis o ng accent itong pinag-uusapan natin ngayon. If anyone from you, my brothers and sisters, you have your share of church pain, very specific, can I ask you to raise your hand, even for a while, at ibaba mo lang agad ng mabilis. I had my own share of church pain. Baba mo yung kamay mo. Thank you for those who have raised their hand. Panginoon, nakita mo yung mga tao nagtaas ng kamay. I don't even know the real story, the real score. Bakit sila nasaktan sa church? Panginoon, baka na-chismis siya. Baka pinagsinungalingan yan, Lord. Pero wala po akong magiging sagot sa panalangin niya. Wala akong magiging sagot po, Panginoon, doon sa pinagdadaanan niya. Pero ikaw, Lord, you know very well kung ano yung pinagdadaanan niya. The pain that my brother, that my sister is experiencing right now, you know it very well. Tinanggap mo yun. So, Panginoon, in your own miraculous way, Lord, would you reach out to that person and at least, Lord, embrace him, embrace her. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. You are the apple of his eye. Just look straight to Jesus. Pangalawang panalangin po. If you have an experience, you misrepresented Christ in small or big ways. Hindi ko na ipapataas yung kamay mo. But I want to pray for you. Pero I want you also to pray for your shortcomings. Panginoon, padalangin mo sa Panginoon, nagkamali ako, nasaktan ko yung kapatid ko. Hindi Christ-like yung character na ipinakita ko sa kanya. Would you care to surrender what happened to the Lord? Would you care to surrender to Him? Panginoon, ikaw po yung Diyos na nagpapatawad. Malaki o maliit na kasalanan, malaki o maliit na misrepresentation. Panginoon, patawad po. At panghuli, gusto ko pong ipanalangin, those people who would want to establish a relationship with that loving Jesus, who would want to establish a relationship with that forgiving, transparent Jesus. I want you to kindly raise your hand. Ayan. Ibaba mo na. Of course, the Lord
knows by name. Ang ibig sabihin po ng invitation na to, gusto mo magkaroon ng isang established relationship sa Panginoon, na whatever would happen, that may happen sa lifetime mo dito sa mundo, meron kang isang buhay na walang hanggan na pupuntahan. Yun yung pinaka-offer ni Lord Jesus. Sabi ko sa inyo kanina, you would love my Jesus. At ang ipine-prepare niya para sa kanyang mga followers, para sa mga tagasunod niya, ay isang buhay na kasiya-siya at ganap. Kumpletong buhay. Panginoon, for those who have raised their hand because they want to establish a complete relationship with you, Panginoon, would you make a way, Lord? Would you make a way para maipaliwanag sa kanila ang totoong daan ng salvation, ng kaligtasan? Panginoon, would you bring their feet, Panginoon, sa welcome center namin ngayon, para po ma-explain sa kanila anong ibig sabihin ng mga ginagawa namin dito sa church. Panginoon, kami po na tumanggap ng iyong hamon ngayong umagang ito. We're praying po, Panginoon, na we will take time to meditate on this, to make a specific step, Panginoon, or steps towards making up, Panginoon, to those people na nagkamali kami, and most especially sa iyo, Panginoon, because we ought to represent you, Panginoon, to this world, that they may know that we are your followers, that we are your disciples. Sabi mo pa, Panginoon, if I will be lifted up, I will draw people unto myself. So Lord, gamitin mo kami para mamangha ang mga tao ito sa iyong kapangyarihan at makilala kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, may we all have, Lord, an inspiring Sunday afternoon with the rest of our family members. And this is our prayer in Jesus' name. Everybody say amen. Everybody say amen. Woo! Amen, amen. What a powerful message. Are we blessed? Are we really, really blessed? Yes, thank you, Kuya Piolo, Kuya Ralph, for that very, very powerful message. Now, can we all look at our seatmates and ask this question? Sige, tignan po natin ating mga neighbor. Am I the reason that people are going to church? Next question. Am I the reason that people are not going to church? Tapos sabihin mo naman, look straight to Jesus. You will love my Jesus. Palakpakan naman natin ang Panginoon.